Sabi ng mythologist na si Joseph Campbell, each generation needs its own myth. Ilang linggo matapos bumaha ng dilaw sa buong Pilipinas ng ilibing si Presidente Aquino, ginunita naman ang death anniversary ni Ninoy noong August 21. Ngayong tapos na ang pagluluksa, ngayong tapos na ang pagunita, ngayong tapos na ang pag-ambon ng mga bulaklak at pagkanta ng magkaisa at handog ng Pilipino sa mundo. Ang tanong, ano na? Sabi nila meron daw muling nagliyab. Ang tanong, gaano ito katagal? Hapoy. Itong style natin Pag may isang sobrang laking issue, ginagawa natin lahat. Bubuhos at sasayaw sa kalye, gagawa ng streamer, magsusuot ng mga t-shirt at pins na may mensahe. Tapos, biglang mawawala. Parang fashion o musical style o artista o TV show na basta na lang nalalaos. Yung mga salarin, quiet na lang. Kasi makakalimutan din yan. So ganito ba yan? Kung parang kung ano yung headline ng dyaryo, kung ano yung laman ng TV Patrol at Saksi, doon lang ba tayo tumututok? Kumbaga, may flavor of the month ba? Yung pakikibaka natin? O dahil ba kasi paigsi ng paigsi ang ating attention span? Tingnan mo, nung isang taon, gusto rin tabaging bayani si June Lozada. Hindi ba nagkaroon pa nga ng malaking rally nung ZTE-NBN scandal? Ano na nangyari kay Jokjok Bolante? At teka, di ba kailan lang bad trip tayo sa Kongreso dahil sa balak nilang con-ass? May nakakaalala pa ba nun? Nung isang linggo, bad trip din tayo sa napabalitang milyones sa ginasa sa pagtsibog ng mga taga-Malacanang sa mamahaling restaurant sa New York. Ano na ang nangyari? Minsan iniisip ko, pag ini-interview ang mga bata tungkol sa pagkakakilala nila kay Cory at Ninoy, mga batang hindi pa pinapanganak nung pinatay si Ninoy at naging presidente si Cory, lagi lang ginagamit ang mga salitang sakripisyo, demokrasya, pagbabalik ng kalayaan, etc. etc. Textbook information. Ipinamemorya ng mga teachers sila, malamang. Pero tandaan, iba ang information sa knowledge. Siguro naman gusto kong isipin na knowledge ang namamayani sa kanila. Nagtataka rin kaya sila kung bakit, kung 1983 pinatay si Ninoy, bakit nag-antay pa hanggang 1986 ang taong bayan para patalsigin si Marcos. Tinatanong din kaya nila kung bakit sa dinami-dami ng mga bayani na nagbuwis din ng buhay para sa bayan, bakit si Ninoy? Bakit hindi I.M. Rizal? Bakit hindi I.M. Mabini? I.M. Macario Sakay? I.M. Evelio Javier? I.M. Lian Alejandro? I.M. Optimus Prime? Ano ang ginawa ng mga Pilipino sa loob ng 3 taon na yon? Gumawa ng kanta? Di ba kaya dahil si Ninoy napapanood nila sa TV, alam nila ang boses, kilala ang asawa, o dahil ba kilala nila si Ninoy bilang tatay ni Chris Aquino? Sa bagay, mas pipiliin ko pa na sabihin ng anak ko na I am Ninoy kesa sa I am Willie. Diba? Kagaya ng mga polo shirts na may mapa ng Pilipinas at mga t-shirts na may 3 stars na nasa nung pagkamatay ni Francis Magalona, usong-uso ito ngayon. At yan naman ang problema. Uso. Ang mahirap sa uso, nalalaos. Nakakalimutan. Baka naman sa pagtawag ng mga kabataan sa sarili nila na I am Ninoy, ay may ibunga talaga tong maganda. Hindi lang panandali ang uso, hindi lang basta magtatapos sa pagsuot ng mga kwadradong salamin at pagbili ng mga dilaw na t-shirts. At lalong-lalo na, ang paggawa ng mga pelikula tungkol kay Ninoy, starring Papa Piolo Pascual.